Ngayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsunan, welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magkiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So igsoon, ato kining sugdan pinaagi sa pagpaminaw sa usa ka awit. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest and adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hailed incarnate deity. Pleased as man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Come, desire of nations, come, fix in us thy humble home. Rise the woman's conquering seed, bruise in us the serpent's head. Adam's likeness now we'll face, stamp thine image in its place. Second Adam from above, reinstate us in thy love. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. Thank you for that wonderful song. By this time mga igsuon, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Isaiah. Isaiah mga kaigsuunan sa inyong mga Biblia palihog. In the book of Isaiah chapter 9, and we will be reading verses 1 paingon sa verse 6. Isaiah chapter 9 verse 1 paingon sa verse 6 mga kaigsuunan. Okay, the Bible says, nevertheless, the dimness shall not be such as was in her vexation, when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan. In Galilee of nations, the people that walked in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Thou hast multiplied the nation, and hast increased the joy. They joy before thee according to the joy of in harvest, as men rejoice when they divide the spoil. For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. For every battle of a warrior is with confused noise, and garments rolled in blood, but these shall be with burning and fuel of fire. For unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Let's pray. Father in heaven,
Thank you, Lord, sa gihatag nimo Ginoo nga panalangin sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord, for allowing us to gather in through niini nga platform amahan. Makapaminaw ang imong mga anak sa imong pulong and maka-reach out Ginong Dios sa mga katawhan nga wala pa gyud nakaakon sa kaluwasan. We ask you, Lord, to bless and to give us the victory Ginong Dios, and even, Lord, sa pag-allow sa amoang tulumanon nga doon na pay daghang makatawhan nga ma-reach niini and makaangkon sa kaluwasan. Gamita ang imong mga alagad amahan to be an instrument for your glory. In Jesus' precious name, gisalig namo nga among madawat ning tanan. Amen. 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 Again, maayong gabi sa tundanan mga kaigsunan. So the title of our lesson tonight is A Great Light. A Great Light, dako nga kahayag mga kaigsunan. And we have here a text gikan sa book of Isaiah, and it's talking about Christmas. Naga-prophecy mga kaigsunan sa Christmas, meaning sa pagkatao ug pag-abot ni Ginoong Hesus diri sa ibabaw sa kalibutan. So it makes sense nganong nangarol ang atong mga singers sa tuwa kaganina. Okay? So sa ato ang text karon mga kaigsuunan nga the background is there is a big problem nga giatubang ang mga Jew at the time nga gisulat ni Isaiah mga kaigsuunan. It was the time that the king was Ahab. Si Ahab ang hari aning panahona, and we know King Ahab. Diba? We know that Ahab was the husband of the wicked queen Jezebel. And they have done grievous things, wicked things, atubangan sa Ginoo that resulted to a lot of destruction sa kinabuhi sa mga katawhan sa Israel mga kaigsunan. They became an instrument of the devil sa pagdaot sa katawhan sa Dios. And sila ang nagpalaganap mga kaigsunan sa worship of Astaroth and worship of Baal in Israel. And as a result, God judged the land and the people. O grabe ang pag-anto sa mga katawhan mga kaigsunan. So, the people at this time are on darkness. Na sila sa kangit-ngit in dark part of history. And within that dark part of history mga kaigsuunan, na ay paglaom nga gihatag ang Ginoo sa mga katawhan nga nihatag sa ilaha og kusog pagpadayon sa pagkinabuhi nga naglantaw nga dunay paglaom og manuluwas nga moabot raon niya sa tuma nga panahon. And ato makita mga kaigsuunan nga giingon sa pulong sa Ginoo in our text in verse 2, while they are in darkness, while they are suffering under the leadership of a wicked king and a wicked queen, because at that time the true leader is not the king but the queen Jezebel. Siya karon ang nagbuot, sunod-sunuran lang si Ahab mga kaigsuunan sa iyahang asawa at this time, and it brought destruction sa nasod Israel. And the Bible says in verse 2, the people that walked in darkness have seen a great light. And it was a prophecy looking forward. Okay? That they dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. Na ikahayag nga moabot, na ikahayag nga ihatag ang Ginoo sa ilaha para sila magmadaugon ug magmalampuson gihapon sa ilang mga kinabuhi taliwala sa kasakit nga ilahang mga naangkon kay dunay paglaom nga ilang pwede kuptan mga kaigsuunan. Kabalo ka kung ang tao makaangkon og paglaom no. Bisan pag unsa pa nga pagsulay, kalisod ang iyang gitawag nga maagian, dili gid na siya mobuhi. Dili gid na siya mo surrender nganuman tungod kay naay paglaom. Ug ato makita mga kaigsunan ang pinakadakong paglaom nga atong angay nga maangkon sa ato nga mga kinabuhi is ang paglaom nga doon na tayo manluluwas mubalik alang sa ultimately iya nagyong i-fulfill ang iyang tanan nga mga saad nga ni kanato. Giluwas na niya ang atong mga kalag.
mubalik siya para luwason ang atong mga lawas, mga kaigsuonan. Tagaan tanyag bag-ong lawas, glorified body nga dili na madunot og ato kita mga kaigsuonan makig-uban na sa iya hangtod sa kahangturan. And in their time, kung sa atong panahon karon, our hope is ang pagbalik sa ato ang Ginoo ug manluluwas ni Ginoong Hesus. In the book of Isaiah, ang ilang hope is the Christmas, ang pag-abot or ang pagpakatawo sa tinuod nga kahayag. Kinsa man ning kahayag? Kung imong tanawon ang gingon sa John chapter 1, open your Bibles with me mga kaigsuonan, abrin ninyo ang inyong mga Biblia. So, shall we talk about the incarnation? Meaning ang pag-abot ni Ginoong Hesus, because Jesus Christ chose to be born. He came. Okay? Niabot siya, nianhi siya. So ato makitaan, but because He came, it means that He already existed before He was born. Now, iwan pa ang pulong sa Ginoo in verse 6, John chapter 1 verse 6. Okay? Talking about John the Baptist. There was a man sent from God whose name was John the Baptist. The same came for a witness, to bear witness of the light. So ang trabaho din ni John the Baptist, mga kaigsunan, when he came, he was born, is to bear witness of the light, sa kahayag nga umaabot. Okay? That all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. So si John the Baptist, mga kaigsuunan, is the one that bear witness of that light. We also call ourselves Baptist. You see, because we baptize people. And ato po makitaan, mga kaigsuunan, our job is just like John the Baptist. Ano man, John the Baptist job is to bear witness to that light. And our job as a believer of Christ is to bear witness of that light. Kinsa rin nga light? In verse 9, that was the true light which lighteth every man that cometh into the world. So kinsa man nga light, mga kaigsuonan? Is of course, it is the Lord Jesus Christ. So ato makitaan that the true light nga ginahulat nila, mga kaigsuonan, is si Jesus Christ, mga kaigsuonan, ang tinuod nga kahayag nga ginahulat sa mga katawhan, ang gitagna ni Isaias nga muhatag og kahayag sa mga katawhan nga naa sa kangit-ngit, mga kaigsuonan, ug muhatag kanilag paglaom. Now, kung imong basahon ang Luke chapter 2, mga kaigsuonan, open your Bibles there, please. Sa Luke chapter 2, okay? And the Bible says in verse 9, okay, verse 9. So, yung pang pulong sa Ginoo, and lo, the angel of the Lord came upon them, so came upon the shepherds. Nagpakita ang mga anghel sa mga shepherds. And the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Alang sa tanang mga katawhan, maayong balita alang sa mga katawhan. And this shall be a sign unto you, you shall find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel multitude of the heavenly host praising God and saying, glory to God in the highest, on earth peace, goodwill toward men. So ato makitaan, that light is the hope, the Savior, the reason of great joy nga umaabot, mga kaigsunan. That's why we celebrate Christmas. Why we remember the great joy nga gihatag sa Dios sa mga katawhan when He sent His Son to be born in this earth para magpakamatay sa alang sa atong mga sala, alang kita gitawag nga luwason, mga kaigsuunan. And I hope nga ang kahayag nga dakong kahayag nga gusto ipasanag ni Jesus Christ is imo nang naangkon, mga kaigsuonan. Okay? And now, look at this. To make it very, very clear, atong tanawon ang verse 6 nga giingon sa pulong sa Ginoo. The Bible says in verse 6, for unto us a child is born, and to us a son is given. So is this? Of course, it is referring to our Lord and Savior Jesus Christ. The Bible says, and the government shall be upon His shoulders. So ato makita nga the government at this time when Isaiah wrote this is under the verge of collapse. Pit na gyud.
Kamay na lang kulang, mahugmak na gyud. Pero ato makitaan mga kaigsuonan that they must not worry because God will send a son that the government will be upon his shoulder. So ato ding makitano nga ang atong gitawag nga pinakagikinahanglan sa kalibutan karon if we wanted true peace is the reign of the Lord Jesus Christ, a perfect government. We cannot achieve perfect government through our politics. We can only achieve perfect government kung sa diha nga si Jesus Christ na ang maghari ibabaw sa kalibutan. Nato makitaan mga kaigsunan, the Bible says, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Now listen carefully mga kaigsunan. Mao ni atong paglaom, the Lord Jesus Christ. Di ba? Imagine yourself sa diha nga pananglitan karon nga naa ka sa tunga-tunga sa ngit-ngit kaayo nga dapit. Wala kay dalang suga. Dili nimo makita ang unsa ang nasa unahan. Di pud ka makabalik kay di pud nimo makita kung unsa ang nasa likod. Ngit-ngit ang tanan, nagkurog na kas kahadlok. Nagkurog na ka, nagbuto-buto na imong dughan sa kakulba. Unsa man ang makahatag sa imuhag kalipay ug paglaom. Sa diha nga sa unahan naa kay makita nga kahayag. Ug imo tong sundon ang kahayag kay moingon ka nga diri sa kahayag nagyoy safety. Diri sa kahayag nagyoy gitawag nga makatabang sa ako. Diri sa kahayag makit-an na gyud nako ang ako ang dalan. So ato makita muhatag sa imong paglaom. Kita mga kaigsuonan nga mga katawhan na ibabaw sa kangit-ngit ining kalibutan. Kita walta kabalo kung ata paingon kung wala ang balaan nga kasulatan. Wata kabalo kung moadto batag impierno dili. Kita magkinabuhi lang away paglaom ibabaw sa kalibutan. Maningkamot mukaon, pagkahuman maningkamot na pud, magkinabuhi, ala ka magsaguyod sa pagkinabuhi para lang yun nga nihatag ang panginahanglanon sa pamilya. Pagkahuman mahiagom sa kamatayon ug mahimo ng utlanan sa imong kinabuhi, walay kapuslanan. Walay meaning ang kinabuhi mga kaigsuonan. Apan atong makitaan sa diha nga atong makita nga dunay paglaom, dunay kahayag nga gipakita ang Dios sa ato pinagi ni Kristo Jesus. Dunay meaning atong kinabuhi. We know that there is something in the end that will give us great joy mga kaigsuonan. And this is the Lord Jesus Christ. And the Bible says He is wonderful. What do you mean by wonderful? Ato makita mga kaigsuonan, He is wonderful. He is the source of joy. The source of miracle sa imong kinabuhi. He is wonderful. Kung gusto ka maka-experience og mga milagro sa imong kinabuhi, mga kaigsuonan, come to Him who is wonderful. Jesus Christ, the Lord, is wonderful mga kaigsuonan. Ato makitaan nga makaangkon kag kapahulayan uban kaniya, makaangkon kag kalipay uban kaniya, makakita kag katingalahan uban kaniya. Mga kaigsuonan, if you wanted to give color sa imong kinabuhi, your life will become colorful, your life will become meaningful, then go to the wonderful, the Son, Jesus Christ. And the other title nga gihatag sa iya sa Ginoo mga kaigsuonan, not only the wonderful but the Counselor. Counselor. Magtatambag. No, ato makita mga kaigsuonan no nga nindot kayo nga kung ang mangita kag tambag sa Ginoo ang imuhang pangitaon. Kay ngano man siya ang nakasayod sa tanan. Sa wala pa nagsugod ang mga butang nga mahitabo, nasayod na ang Ginoo sa katapusan. Kung buot nimo nga makaangkon kag maayong sangputanan sa imong kinabuhi, ngadto kang Kristo Jesus, pangayog tambag ganiya, kay siya ang nasayod kung asa ang pinakamanindot nga dalan sa imong kinabuhi. Na ato makita mga kaigsuonan, He is the Counselor. Nasabtan niya ang tanang sitwasyon. Dili na mo ingon Jesus Christ nga, ay taysa ha, baliki lang ko ugma kay ako sa nang istadihan. Di na siya minana. Di na mo yung Jesus Christ nga tayo sa ha. Di ko kasabot. Explain daw sa kaon sa yung pasabot. Di na siya minana. He can understand. And He knew what you truly need. Mabitaw na nga ug na kay pangayo nga tambag, duol kang Jesus Christ. And hulata ang iyang tubag. Ug kung imo nang maangkon ang iyang tubag,
tumana po din taon kung unsa ang iyang tambag mga kaigsuonan, because He is the Counselor. In Him there is safety, in Him there is victory, in Him there is success if you would only follow the will of our Counselor. And He is also the mighty God. The mighty God. What do you mean by that? He's God. He is in control. You see, He is powerful. He can forgive you. Why? Because He is the mighty God. He can bless your life. Why? Because He is the mighty God. He can give you what you need. Why? Because He is the mighty God. He can heal your sickness. Why? Because He is the mighty God. He can give you blessing. Why? Because He is mighty God. He can give you grace. Why? Because He is the mighty God. Mighty God. Gamhanan nga Dios mga kaigsuonan. He is Jesus Christ. Okay? Now mga kaigsuonan na ato wala ka nasipyat when you worship Jesus. He is the mighty God. Nakikinahanglan, san pag-unsa pa nakadako nga butang, duol sa iya, He can do it. Okay? He can do it. Learn about Him, learn His will, and He could do what you need mga kaigsunan. He is the mighty God. Walay limit sa itong Ginoo nga gialagaran mga kaigsunan. And of course, pag maingon po kag mighty God, maingon po ka nga, unsa raman taon ta? Muduol ta sa ato ang mighty God. We are just but dust and ashes in ibabaw sa kalibutan. And ato makitaan, sumala pa sa mga Bible characters in the Old Testament, I am but worm. Ingon pa ni David, I am worm. Ingon ni Jacob, I am worm. Ingon pa ni Abraham, I am but dust and ashes. Ingon pa ni Elijah, I am not better with my fathers. So ato makitaan mga kaigsuonan nga these people look down at themselves and we look up to them. And kita karon, kinsa man ta para mo duol-duol sa usa ka mighty God. Kinsa man ta para paminawon sa usa ka mighty God. Mga magkasala, daotan o mga binuhatan, dunay mga dili maayong nabuhat, naning kamot nga maghimo og maayo apan usahay makasala gayud mga kaigsuonan. So kinsa ra man ta para moduol sa tong mighty God. And we praise and thank the Lord. He is not only mighty God, ingon pa sa pulong sa Ginoo, He is also the everlasting Father. Everlasting Father. When you go to the mighty God, you can come to Him bringing with you all great things you can imagine. But mga kaigsunan usahay, ang pinakasakit nga atong bation katong mga ginagmay nga butang. Unya usahay maulaw kag sulti sa Dios sa mga ginagmay nga butang. Ayaw ka ulaw. Kay yes, He is your mighty God, but at the same time, He is your Father. Siya imong Papa, imong Amahan, mga kaigsuonan. And it became possible that you became a child of God because of Jesus. Because of the light na guide sa ato ang adto nini nga kamatuoran, mga kaigsuonan. Now ato makitaan, He is Father. Everlasting Father, mga kaigsuonan. That's His title. Di ba? Siguro pag naglibog siguro si Isaiah, ani ba? Naglibog si Isaiah. Nga naman, di ba? Unto us a child is born, a son is given. Pagkawas unahan, everlasting Father, kaning anak, everlasting Father, murag libuga niyo eh. You see? But mga kaigsuonan, it means we can establish a relationship with the Lord and Savior, Jesus Christ, mga kaigsuonan. Okay? Ato makitaan nga, He is the everlasting Father, He is the provider. He is the source, mga igsuon. And whatsoever things nga imuhang gikinahanglan, makadangop ka niya ug makaduol ka niya. Di ba? Di ba? Kung i-compare nimo karon na ang imuhang mayor o niya imong papa, kang kinsa man ka nga mas makapamaraig, pananglitan karon manghangyo ka og paracetamol, manghangyo ka karon nga labad imong ulo, manghangyo ka karon nga giuhaw ka, ama ka moduol kang mayor o kang papa nimo? Kang papa nimo. Kay imong ginikanan. Di ba? Kung muduol mga kang mayor manggaling mga dinaggo nga butang imong tuyo. So mga kaigsuonan, we praise and thank the Lord no nga di ta mahadlok mo duol sa Ginoo, great things or small matters. Nga naman, He is mighty God. He can address great things. He is also our Father. God is our Father. He can address small things itong kinabuhi, and He is interested. He is able and also willing, mga kaigsuonan. Di ba? Pag eleksyon gani, bago pa daw mga eleksyon, mingon ta karon nga kaning tawhana sayon duulan lisod pangitaon. Napoy uban lisod pangitaon sayon duulan. Di ba? Napoy uban kaya makatabang pero dili mutabang.
Pero ang Ginoo mga kaigsuonan, imong maduulan, imong makaplagan. Og siya makatabang og andam pod nga mutabang. That is our God. So come to Him mga kaigsuonan. Kay ingon pa ni Jesus Christ, si bisan kinsa nga muduol ka nako, dili gid nako pagbalibaran. And dili lang sila gitawag nga God, Jesus Christ, title is Everlasting Father. Last part, the Prince of Peace. Prinsipe sa kalinaw. Kung gusto ka makaangkon og kalinaw sa imong kinabuhi, duol ngadto kang Kristo Jesus. Kalinaw nga dunay duha ka book basically nga kalinaw sa Biblia. Romans chapter 5 verse 1, peace with God. Philippians chapter 4 verse 6 to 7, peace of God. Unsay kalahian ana? Ang peace with God mga kaigsuonan, meaning na-reconcile na ka sa Ginoo, na matarong ka, na justify ka, magkasala ka, apan tungod sa imong pagtuog pagsalig sa gibuhat ni Ginoong Hesus sa krus, iya kang gipasaylo o gimatarong kaniya. Tungod kinamatarong na ka, di na ka mahadlok mga tubang sa Ginoo sa adlaw sa imong kamatayon, kay naa na kay peace with God. How about the peace of God? Kay karon mga kaigsuonan, na naman kay peace with God, di na ka mahadlok mga tubang sa Ginoo sa langit, pero dili pa man ka mga tubang sa Ginoo sa langit karon. Buhi pa man ka. Samtang nagkinabuhi ka diri mga kaigsuonan, you need to have the assurance nga walay makawal, dili mawalay mong kaluwasan. You need to have the assurance nga ang Ginoo mag-provide sa imong panginahanglanon. You need to have the assurance nga naamoy maayong relasyon sa Ginoo diri sa kalibutan karon. And angko na nimo mga kaigsuonan pinaagi sa peace of God. Angko na nimo when you continue to serve the Lord, when you continue to be a blessing to other people, when you continue to do good works, when you continue mga kaigsuonan sa pagtuo, pagsalig sa iya, and the peace of God. And ang pinakagiingon sa pulong sa Ginoo, Philippians chapter 4, ang pinaka-matter giingon niya, when you make your request made known unto God. Ipahibalo ang imong mga hangyo sa Ginoo ug ang peace of God magbantay sa imong kasing-kasing. So igsuon, kumusta man ka karon? Naangko na ba nimo ni nga kalinaw? Si Jesus Christ na ba ang imuhang wonderful, meaning the source of your miracle, the source of your joy? Si Jesus Christ na ba mga kaigsuonan ang imuhang counselor, ang nagadesisyon sa imong ginabuhi, kay imuhang ginaduulan kanunay when you are making big decisions and even small decisions? Is He your mighty God? Are you serving Him? Ginadaig, ginahimaya ba nimo iyang pangalan? Is He your everlasting Father? Do you have a relationship with Him? And is He your Prince of Peace? Are you saved? And are you having assurance of your salvation? So igsoon, He came so that you will have all those things. He is the light. Now, Christmas is now fast approaching mga kaigsuonan. The very purpose why the Lord Jesus Christ came is to save us. So kanus alang man mahimong merry imong Christmas. When you experience the very purpose why He came. Christ came, nganuman, to live and fulfill the law. And after that He fulfilled the law, the righteousness that He acquired, ihatag sa imuha. And He paid for your sin, nagpakamatay sa cross. To make the long story short, He came to save us from our sins. Matthew 1:21. So mga kaigsuonan, mahimo lang tinuod nga merry imong Christmas if you are saved from your sins. Kung giluwas na ka sa Ginoo gikan sa imong mga sala. At least in the penalty of your sins. And from the power of sin, He is still saving you today. And one day, He will save you from the presence of sin. So ato makita mga kaigsuonan, are you justified? Mahimong merry imong Christmas kung giangkon na nimo ang pagkamatarong nga naa kang Kristo Jesus. Kaya kung imo nang naangkon mga kaigsuonan, gisugdan na nimo. You are there. You are starting sa pag-angkon sa ultimate nga kaluwasan nga ihatag sa Ginoo sa diha nga mobalik na siya. Igsoon, I hope by the grace of God, mahimong meaningful ang moingon kag Merry Christmas. Nganuman, my Christmas is merry. Why? Because I obtained the true meaning of Christmas. Christ came. The Christmas means Christ came to save me as sinner.
He is the Savior, and now I am saved. So, Merry Christmas. Sigsoon, basing dili pa Merry imong Christmas, kay wa pa ka nakasigurado sa imong kaluwasan. Dool kang Kristo Jesus, tuuhing nga namatay sa tungod sa imong mga sala, gilubong og nabanhaw para ikaw matarungon. Ha, higala tawgay ang pangalan. Ginoo, ako kang dawaton nga mahimo na akong Ginoo manuluwas. Jesus Christ, luwasain taon ako baguhang akong kinabuhi. You died for my sins. Ikaw ang nag-antos para nako. Ako kang gituuhan. Save me. Ug maluwas ka igsuon. Ug mahimo nang malipayon ang imuhang umaabot nga Pasko. Salamat sa pagpaminaw. Usa ka awit alang kanatong tanan. Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exultation. Oh, sing, all ye bright hosts of heaven above. Glory to God, oh, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory. Begin. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Amen. Salamat sa maong pag-awit. O salamat igsoon sa pagpaminaw. And so tomorrow, I'm not so sure kung makadayon sa Bible study because we will be having a soul winning every night sa Friday. So we will know what will happen tomorrow mga kaigsunan, but let us continue to pray for each other nga ang matag usa mga kaigsunan motubo og yud diha sa pagtuo, pagpangalagad ug pag-ila sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Aman nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord sa imong padayon nga kaayo sa mga kinabuhi. Thank you Lord because you choose to came. Di man tabi takos amahan. You're the greatest sa tibuok universe. And we are just but dust and ashes. But you choose to came and save us. Oh, how great love you have for us, oh God. Thank you, Lord, because you came and save us. We believe in you, Lord, and help us to serve you more sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagtubag sa mga paghangyo ginong Dios. Use this Bible study nga maka-reach out pag more people Ginoo para ang daghan pang mas makaangkon sa kaluwasan. Thank you for the way you will bless and answer sa mga paghangyo ginong Dios. Wa gid mahimo Ginoo kung wala ikaw. Ikaw na ibahala sa amo. In Jesus' precious name, gipangayo na mo ang tanan. Amen and amen. Salamat og mayong gabi sa tanan.